Pinasuspende na ng Bureau of Customs ang isang inihinalang importer ng smuggled na asukal. Kasabay ito ng pagsusumite ng intelligence group ng kanilang partial report tungkol sa sugar smuggling. Nakatutok si June Veneracion. Bakaraan ng isang linggong pag-iimbestiga sa sugar smuggling, naisumite na ng intelligence group sa opisina ni Customs Commissioner Alberto Lina ang kanilang partial report. Pinasuspindi na rin ni Lina ang isang importer ng smuggled na asukal. Ibig sabihin, hindi na ito pwedeng mag-import ng kahit anong klase ng produkto. Nakareceive kami ng recommendation from the Office of the Commissioner to suspend Realtime Enterprises for alleged sugar smuggling. Sabi ng mga source ng GMA News, isang politiko na nakabase sa Mindoro ang nasa likod ng Realtime Enterprises. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Realtime Enterprises. Lalong uminit ang isyu ng sugar smuggling nang madawit si dating LTO chief at kilalang kaibigan ng Pangulong Aquino na si Virgie Torres sa umano'y pang-aareglo sa isang nasabat na shipment, bagay na kanyang itinanggi. Ang nakalistang importer ng mahigit 50 container ng smuggled na asukal, ang Global Class Marketing. Sumulat ito sa Accreditation and Management Office ng Customs para itangging kanilang shipment. Ginamit lang daw ang pangalan ng Global Class sa pag-file ng import entry. Pero duda dito ang Customs. Possible naman na na-tempt sila, di ba? Business opportunity yun, di ba? So baka na-tempt sila na mas malaki yung kikitain sa sugar. Iniimbestigahan na rin ng Customs ang isang Jenny Munaruy na labas-masok daw dati sa opisina ng Intelligence Group. Sa investigasyon, ginamit daw ni Munaruy ang pangalan ni Deputy Commissioner Jessie De Llosa para humingi ng tara sa mga importer sa pangakong hindi maaabala ang kanilang mga shipment. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunan ng pahayag si Munaruy. Sabi naman ni De Llosa, handa daw niya itong sagutin kapag nagkaroon ng investigasyon sa Kongreso. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.